Simula pagkabata, takot na talaga ako sa ilalim ng kama. Wala namang dahilan, walang kwentong nakakatakot o karanasan. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na parang may nagtatago doon. Kaya palagi kong sinisigurado na nakaipit ang kumot ko sa gilid, na parang proteksyon. Isang gabi, habang nag-aaral ako ng hating gabi para sa isang exam, biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Napatigil ako, pinilit kalmahin ng sarili. Brownout lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Pero nang silipin ko ang labas ng bintana, maliwanag ang ilaw ng poste. Biglang tumigil ang bentilador. Sobrang tahimik na halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Narinig ko ang kaunting galaw mula sa ilalim ng kama, parang kaluskos. Pinilit kong huwag pansinin. Daga lang siguro, bulong ko, pero hindi pa rin ako mapakali. Bumangon ako para mag-flashlight gamit ang phone ko. Pero nang lumapit ako sa gilid ng kama, natigilan ako. May narinig akong mabagal at mahinang bulong mula sa ilalim. Huwag kang sumilip. Natigilan ako sa aking narinig. Naramdaman ko ang pawis na dumaloy sa noo ko, pero hindi ko magawang gumalaw. Lalo pang humigpit ang paghawak ko sa flashlight ng phone ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may nagtulak sa akin na silipin iyon. Lumuhod ako sa sahig, nanginginig, at dahan-dahang inabot ang ilaw sa ilalim ng kama. Walang tao, walang kahit ano, wala, hanggang sa itutok ko ang ilaw sa kabila. May nakita akong mukha, maputla, nakangiti, at diretso ang tingin sa akin. Napaatras ako sa gulat, nabitawan ang phone ko, at naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa paa ko. Hindi ka aalis. Bulong ng boses, na parang galing ito mula sa bawat sulok ng silid. Pilit kong sinihpa ang kung ano man ang kumakapit sa akin. Nagtatakbo palabas ng kwarto. Pero kahit nasa labas na ako, ramdam ko pa rin ang malamig na dampi sa binti ko. Parang sumusunod pa rin siya. Simula noon, hindi na ako tumingin sa ilalim ng kama. At kahit anong mangyari, kahit marinig ko pa ang mga kaluskos at bulong tuwing gabi, pinipilit kong huwag sumilip. Dahil alam kong hindi niya ako titigilan kapag ginawa ko ulit. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Naghihintay, nakangiti. Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng Kadiliman Horror Stories.